Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Isang mapagpalang pagbati pong muli mula dito sa inyong programang Global na Tayo. Ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo po kami para sa isa pang edisyon ng programang ito, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot po ng Presidential Communications Operations Office. Kasama pa rin po namin maglilingkod sa inyo sa mga oras na ito dito sa ating programang Global na Tayo, sa ating pong Master Control side, sa ating technical side po si Miss Susan Aizon, sa ating Wirecast kasama naman natin si Justin, and of course ang ating executive producer, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Ayan. Ngayon pong araw na ito ng Martes, napakahalaga po ng ating pag-uusapan, mga kababayan, lalo na para sa ating mga overseas Filipino workers. Ito po ay may kinalaman dito sa mga serbisyo ng Overseas Workers Welfare Administration. Lalong-lalo na tayo tutungo dito sa Overseas Workers Welfare Administration Region 4A para po tayo mabigyan tayo ng linaw at mahalagang impormasyon tungkol sa iba't ibang mga serbisyo, partikular sa reintegration at social benefits ng OWA. Kaya't kung kayo po ay sumusubaybay sa atin ngayon, mahalaga po ito, tutukan nyo po itong programang ito at sabihan po ninyo ang inyong mga kaibigan, mga kababayan, mga OFWs na nasa iba't ibang bansa na nakikinig ngayon. At kayong mga OFWs na nandito ngayon sa Pilipinas at nangangailangan ng serbisyo ng OWA at gusto nyo malaman kung ano ang mga serbisyong ito at paano makakamit ang mga serbisyong ito, tumutok lamang po kayo sapagkat makakasama po natin, ulitin ko ang Overseas Workers Welfare Region 4A. Yan po ay sa pagbabalik ng ating programa makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito. Kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan kasi #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Radyo Pilipinas World Service, ako po muli inyong lingkod, Ray Sampang. At tulad po na nabanggit ko kanina, makakapiling po natin sa mga oras na ito ang Overseas Workers Welfare Administration Region 4A. Walang iba kung di ang kanilang head ng kanilang Reintegration and Social Benefits Unit. Walang iba kundi si Miss Maricin Peñero. Magandang umaga po, Miss Maricin. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Hello, good morning po. I'm Maricin po from OWA 4A. Opo, maraming salamat po, Miss Maricin. At napaunlakan niyo po kami dito sa ating programang Global na Tayo. Kaya po kami nakipag-ugnayan sa inyo sa OWA Region 4A upang mapagbigay alam sa ating mga kababayang overseas Filipino workers na nakikinig at nanonood sa atin ngayon sa iba't ibang panig ng mundo
maging dito sa mga OFWs natin na nakabalik na sa bansa at nagtatanong at nag-inquire regarding po dito sa mga programa ng OWA Region 4A o ng OWA for that matter, tungkol sa reintegration at mga social benefits po natin. Okay, unang katanungan ko po, Miss Maricin, pag sinabi po ba natin reintegration and social benefits, what do we mean by reintegration and social benefits, Miss Maricin? Okay, muli po isang mapagpalang umaga po kay Sir Ray at sa ating po mga tagapakinig. So, ang OWA po ay, before po I proceed sa mga specific programs and services of the Social Benefits Unit and Reintegration Program, bigyan ko po kayo muna ng bahagyang brief about sa OWA. So kami po ay isang attached agency ng Department of Migrant Workers. At ang OWA po ay isa pa rin pong membership institution. So we are tasked po, may dalawa po kaming mandato. Una po is to provide welfare and services for the OFWs and their families. At the same time po, pangalagaan po ang pondo ng OWA. So, ang OWA po ay present sa intermigration cycle mula po sa pag-alis, pre-departure po, sa on-site employment, and sa return and reintegration. So, ang programa po namin sa on-site employment, karamihan po, doon po magpo-fall yung social benefits unit and yung under po ng social benefits unit. So, and then, for return and reintegration. Normally po ang mga programs and services po namin for reintegration ay para po sa mga distress worker na umuwi. So meron po kaming Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program for that. So sabi ko nga po kanina ay kami po ay isang membership institution. So we still value po yung mga we give premium po doon sa aming mga active OWA member. Ang OWA membership po kasi ay binabayaran po yan every 2 years. So, ang mandatory lang pong nagbabayad ng OWA ay yung mga first-timer, yung mga dumadaan pa po sa PIDOS. However, yung mga balik manggagawa na pong tinatawag, ibig sabihin, pabalik-balik na po, yung hindi na po sila mandatory na magbayad. Kaya po, voluntary po ang membership. Alright. So, ito po ay mahalaga kasi po ang mga programa po namin, ay karamihan po ng aming programs ay sa active OWA member. Just like po dito sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program, for active OWA member po, 20,000 po makukuha. However, for those inactive OWA member at merong 2 or more na naging kontribusyon sa OWA, 10,000 po. And for those inactive OWA member na may isang contribution lang, in the past, 5,000 lang po ang makukuha. Ang din po sa ating mga reintegration program, yung mga sa on-site services, yung mga paghahanda sa pagbabalik ng mga ating OFW, ay yun po ay karamihan naman po yung mga financial literacy, yung mga technical skills training, and yung mga entrepreneurial development training, business orientation for that matter. And yung mga nandito naman po sa Pilipinas, katulad po nito sa, before po maka-avail ng ating BPBH po ang tawag namin doon, ay nag-undergo po din sila ng entrepreneurial development training. And meron din po kaming, parte din po ng reintegration program, yung pagbubuo po ng mga samahan ng OFWs. Yung tinatawag po namin OFW Family Circle. So doon din po, kumbaga, inihahanda din. Marami din po mga binababang programa sa kanila. Capability building training ng organization, and then we conduct yung mga organizational development training, financial literacy, values formation seminars, among others. Okay. And aside from that po, meron din po kasing mga under po ng social benefits unit. Yung mga namamatay abroad po. Meron po kaming death and burial benefit and disability and dismemberment benefit para po sa mga naa-aksidente abroad. Para po sa mga active OWA member na namatay abroad, na accident po, pwede po sila ang kanilang left behind ay pwedeng makakuha ng 100,000 and 200,000 po para sa accident-related death.
At may rider po yan na 20,000 na burial assistance. And meron pa po yan, Education and Livelihood Assistance Program. One-time livelihood assistance for worth 15,000 pesos, and isa pong anak na nag-aaral pa, yung pinakatatanda na nag-aaral, Okay. ay meron din pong educational assistance. And for disability and dismemberment po, ito po ay yung na-aksidente abroad habang nagtatrabaho at nagkaroon ng permanent disability. So Alright. sila po ang pasok dito. Tapos, aside from that po, we also have the welfare assistance program. Under that po, we have the bereavement assistance. Yung bereavement naman po, ito po ay para sa mga namatay na hindi lalagpas sa 3 taon na mga inactive OWA member. Alright. So, Aside po. sige. So, ang ibig sabihin nito, Miss Merisine, depende yung benefits na makukuha ng isang active OFW as compared do sa inactive na. Meaning, pag active OFW, para lang mas malinaw ang konteksto, ibig sabihin na active OFW, actual siya nagtatrabaho abroad, actual siya nagbabayad ng dues as an OFW sa OWA, compared sa inactive, yung bumalik na dito sa bansa, nag-stay na dito sa bansa, bumalik sa bansa dahil for so many reasons. For example, nagkasakit o natapos yung kontrata, bumalik na dito sa bansa pero hindi na nakakapagbayad ng kanilang mga OWA dues. Yun ba yung difference nun? Yes po. Kasi ang OWA po ay pwedeng bayaran lang while working abroad. However, since that hindi na nga po siya tulad na dati na lahat ng umaalis ay nagbabayad ng OWA. Ngayon po kasi pwede ka na makalagpas ng airport ng hindi nagbabayad ng OWA basta mayroong OEC. Kaya marami pong nasa abroad na inactive OWA member na. Active as OFW, however, pagdating sa membership sa OWA, inactive na kasi po ang OWA membership ay nire-renew po siya every 2 years. So, kaya po ang amin pong mga programa, katulad po ng nabanggit ko, iba po yung programa sa death and burial benefit for active and bereavement lang para sa inactive. And kasama po doon sa welfare assistance program, we also have the medical assistance and the disability. Yung medical po ay para lang din po sa active OWA member. Kaya kahit po nagkasakit sa abroad, kung expired na din po ang OWA membership, hindi na din po siya entitled for medical assistance. At ang medical assistance po natin ay yung sa under ng welfare assistance program ay maximum of 20,000 po. Depende po sa sakit. At yung kaya po kami pag halimbawa may nag-apply po sa amin for medical, we make sure po na kumpleto po yung kanilang medical records kasi po nakadepende po doon ang evaluation ng aming doktor. And aside from that, we also have the supplemental medical assistance for OFWs or kilala po sa tawag na MedPlus. Ito po ay for active OWA member and PhilHealth member. Kasi po, ang binabasehan po namin dito ay yung availment sa PhilHealth kasi kailangan po namin ng benefit payment notice nito. Ang pasok lang po dito sa MedPlus ay yung may dreaded diseases, katulad po ng mga cancer, yung end-stage renal disease, yung mga nagki-chemotherapy, radiation therapy, dialysis, and so on. So, ito lang po ang pasok sa MedPlus. Dito naman po sa MedPlus, they can avail as much as 50,000 pesos. Tinatapatan lang po namin si availment sa PhilHealth. Kaya po kailangan na benefit payment notice namin kasi yun ang basis namin. But not to exceed 50,000 ang bill. And for the disability naman po, yung mga hindi po pasok doon sa nabanggit ko kaninang disability and dismemberment, kasi di ba yung kaninang nabanggit ko ay para lamang po sa nagkaroon ng permanent disability, ibig sabihin meron pong loss of function. Kung sila po ay minor lang naman ng injury or gagaling, mga fracture po, nagagaling in due time, walang loss of function, papasok naman po siya sa disability under ng WAPO, yung Welfare Assistance Program, na papasok pa rin siya dun sa maximum of 20,000 ang pwedeng ma-avail. So, different programs, different services equals to different amounts na pwedeng ibigay na financial service. Yes po. Okay.
Alright, nabanggit po nyo kanina, halimbawa, 2 taon na siyang hindi o hindi na siya active for 2 years at hindi na nakapagbabayad ng kanilang ng OWA dues. Does that forfeit yung kanilang mga benefits at assistance na pwede makuha sa OWA o may makukuha pa rin sila? Kung nandito na po sa Pilipinas kasi hindi na po yan makakapag-renew ng OWA. So definitely po, hindi na po siya pwede doon sa aming medical assistance. Mhm. However, kung galing pa po sa ibang bansa, Mhm. medically repatriated, sa balik Pinas po, livelihood assistance na lang po siya. Kasi basta po naman naging OWA member, yung kaninang nabanggit ko, meron pa rin naman pong na ibibigay po na assistance. Mhm. For example, 2024 siya bumalik sa bansa. Now is 2026. Applicable pa. Applicable pa. Hindi na po pwede kasi meron po lang tayong 3 years upon arrival in the Philippines. 3 years. Pag more than 3 years na po, hindi na po siya pwede sa Balik Pinas Balik Hanap Buhay program. Yeah, kung halimbawa bumalik po siya ng bansa ng 2024. Halimbawa, isang OFW bumalik ng bansa ng 2024, 25, Pwede. 26 ngayon. So, applicable pa sa kanya. Yes po. Applicable pa sa isang OFW. At particular, I'm just going to zero in dito, Miss Maricin. Alam ko napakarami ng mga serbisyo ng OWA para sa ating mga OFWs. Pero alam ko madalas bukod sa reintegration program ng OWA para sa financial at saka livelihood assistance, isa sa mga pinagtutuunan din yung mga medical assistance. Okay? Just for the sake of discussion, halimbawa 2024 siya bumalik, 2026 na ngayon. Like what I asked kanina, eligible pa siya para sa medical assistance. Yung isang OFW. Ang medical assistance po namin ay dapat within 1 year po siya. Dapat ma-file na po siya. Kung halimbawang 2024 po siya dumating, 26 na ngayon, hindi na din po pwede. Kasi more than a year na po yung kanyang, Okay. ang kanyang sakit. However, kung halimbawa kung valid pa po ang membership niya until this time, kung 2024 dumating. Kasi 2 years naman po ang validity natin. Let's say po, December 2024 siya dumating. January 2026 pa naman. Tapos kung ang sakit po niya ay yung lingering, yung may sakit pa rin po siya, basta valid pa po ang OWA membership niya, pwede pa po siya mag-file. At basta wala pang 1 taon ang kanyang medical records. Alright. Okay. Babalikan ko yung medical assistance. Pero kasi bukod dyan sa medical assistance, napakarami ng mga reintegration program services ninyo. Dun sa reintegration program, sa livelihood, pwede po bang paki-rundown ulit kung ano yung mga pwedeng ibigay na services for the reintegration? Yung reintegration program po ay meron tayong Balik Pinas Balik Hanap Buhay Yeah. program. Ito po ay binibigay natin sa mga distress worker na umuwi na wala pang 3 taon. Ito po ay yung mga katulad po, di ba, yung mga nagsara ang kumpanya, nag-lay off, na yung mga minaltrato, na basta distress worker po. Basta po may proof po sila na sila ay distress, qualified po dito sa aming BPVH. Alright. So, Opo. that's... Hinihingan po kasi namin siya ng proof of distress para po, yun ang attachment namin sa kanilang application. So, halimbawa, yung reklamo nila sa agency, kasi kung halimbawa naman pong umuwi sila, forward pa po sila ng agency, yung local recruitment agency nila dito sa Pilipinas, tapos meron po sa kanilang unpaid salary, meron din po kaming programa para dyan, yung single entry approach, SENA po, yung conciliation mediation. Pwede po namin pagharapin ang agency at ang worker para dun sa kanyang unpaid salary. Yun po ay pwedeng isang proof na din po yun na pwedeng gamitin natin sa pag-apply ng Balik Pinas. At the same time, pwede pa natin abulin yung Philippine Recruitment Agency para dun sa kanyang unpaid salary or benefits na hinahabol galing abroad sa kanyang employment. Alright. Sige. So, pero meron din kayo mga tinatawag na educational scholarship programs? Yes, we do have a scholarship program.
ang aming scholarship program po, meron kami yung short-term courses. Under po short-term courses, we do have the Skills for Employment Scholarship Program. Ito po ay qualified dito ay either si OFW, asawa or anak na single na below 23 years old. Ito po ay any course, any school, basta accredited po ng TESDA, mga skills trainings. And we also have the Seafarers Upgrading Program para po sa mga seafarers. Kasi yung mga seafarers po, pag bago sila sumakay, kailangan nila ng mga upgrading courses, pwede din po nilang i-apply yun sa OWA. Alright. Under po ng CESP po, kung pwede po sila mag-apply doon, ang assistance po namin doon ay maximum of 14,500 na pambayad sa tuition fee. And for SUP naman po, yung Seafarers Upgrading Program, maximum of 7,500 ang pwedeng maabot seafarers. Okay, yung mga unahin ko muna yung livelihood. Yung livelihood program, do they have to present what you call this, a plan or a business plan or a concept plan para maaprubahan yung mga livelihood assistance na kung gusto nilang mag-start ng isang negosyo? Yes po. Actually, meron naman po kaming ina-assist naman po namin siya. And before po, sabi ko kanina po, before po sila yung mag-apply, bago namin tanggapin ang kanilang application form, nag-undergo po sila ng entrepreneurial development training. Doon po na ino-orient sila and how to do the simple. Very simple lang naman po ang aming business plan. Basta lang po mailatag saan po nila gagamitin yung kanilang assistance na hinihingi sa O. Meron na din po kaming templated and ina-assist po namin sila on how to do the business plan. Okay. Now, going back to the medical assistance aspect. All right. So, qualified pa yung OFW to seek medical assistance. Basta within the 3-year, tama ba? 3-year. 1 year lang po at valid ang OWA membership. Dapat po ang sa medical namin ay valid ang membership upon filing. All right, upon filing. Okay. Opo. All right. Sige. So, okay. Can you take us through the process dun sa para sa mga nakikinig sa atin na mga OFWs na nanonood sa atin both outside and within the Philippines na nandito na sila. Ano ang process na dapat pagdaanan ng isang OFW para makakuha ng medical or financial assistance para tugunan yung kanilang medical problem or issue? Halimbawa po, pag may po sa amin, nag-inquire na mag-avail po ng medical assistance, una po, since bang-active OWA member lang po siya, check po namin yung membership. And tapos check din po namin yung sakit. At kung medical records ay kompleto din po. Kasi sabi ko nga kanina, ito po ang basis ng aming doktor para sa medical evaluation. Kasi po, ang medical assistance namin ay nagva-vary yan. Minimum of 5,000 and maximum of 20,000. Depende po sa sakit doon sa nakita sa medical record presented ng OFW. Alright. Kasi the usual, siguro nakakarating na rin siguro sa inyo to sa OWA at sa OWA Region 4A, yung mga concern ng iba nating mga OFWs na pag kinailangan nyo ng medical records to back up or to prove na ganito yung sakit nila. Halimbawa, for example, na stroke ako, halimbawa, and I'm seeking financial assistance or medical assistance sa OWA since naging OFW din naman ako. Kailangan ko magpa-laboratory test or let's say MRI or CT scan to prove na meron nga akong na-stroke nga ako. Ang problema kung walang financial capability yung OFW to undergo or to pay for that kind of medical services dahil alam naman natin magkano ang isang MRI, magkano ang CT scan. And that costs around 10,000 mahigit, depende sa paggagawan mo ng MRI o ng CT scan. So, ano ang pwedeng remedy, anong pwedeng mapayo ng OWA kapag gano'n ang sitwasyon? Ang ginagawa po normally namin, kasi kung ano lang po ang presented na papel sa amin, kung halimbawang may sinabi po kasing stroke,
hinahanapan po talaga yan ng CT scan or ng MRI to prove na na-stroke siya, especially kung hindi siya nagre-reflect doon sa medical record presented sa amin. Since pag ganyan po na ang worker ay nag-manifest na wala siyang or hindi siya ginawa ng ganon, di naman po namin siya pipilit na kailangan namin ng CT scan copy. So kung ano lang po yung pinasang dokumento sa amin, yun na lang ang i-evaluate ni Doc. At kung may pangangailangan naman po ng kailangan i-CT scan, i-MRI ang worker, nire-refer po namin siya sa LGU, sa province, meron din po kasi yung mga sa local, nire-refer namin sa local chief executives and then sa province din, PSWDO. And meron din po kaming ginagawang referral sa DSWD para po makahingi din sila ng assistance para kung kakailanganin pa po magpagawa ng MRI and CT scan, meron po silang, kasi nagbibigay din po sila yung LGU and other agency ng mga iba pang medical assistance. So, yung pagbibigay na yan ng referral, ina-advise po ba ninyo yan sa isang, halimbawa, OFW na, halimbawa, citing yung sample na nabigay ko, halimbawa, na stroke, o na-debilitate siya for some reason, kung anumang medical reason, right there and there ba, pag sinabi ng OFW na wala po kung ano yung financial capability para bayaran yung ganyang MRI o CT scan, right there and there po ba, tinuturuan ng OWA, or particular ng OWA Region 4A, ang isang OFW kung anong gagawin niya? Ito, bibigyan namin kayo ng referral, punta kayo sa DILG o sa DSWD to get some financial assistance. Ganun po bang ginagawa ninyo? Basta po magsabi po siya. Kasi meron po kaming isang unit, the Welfare Assistance Unit, na sila po ang nagbibigay ng referral. Kaya po, kung halimbawa po may mga client po kami na ina-assess na nagba-manifest ng ganyan po, nire-refer po namin sa WAO para mabigyan po sila ng referral. Okay. So, For so the, health. so the OFW must manifest that intention sa inyo para Yes maibigay po. to. Yun. Kasi sila din po yung lalapit. Parang mag-i-email lang kami ng referral sa LGU, tapos binibigyan din namin po sila ng copy. Sila pa rin po ang lalapit sa LGU and DSWD. Okay. Alright. Hypothetically, Miss Maricel, halimbawa, wala talagang na i-present na MRI o CT scan o any laboratory proof ang isang OFW na she or he had a stroke, kaya siya na medically repatriated pabalik sa Pilipinas. Pwede pa rin ba siyang mag-avail ng financial assistance? Sa paanong paraan? Po. Yes po. Pwede po. Kasi kung meron naman pong medical, tapos di ba halimbawa na-confine naman po siya, ang pagbabasehan na lang ng doktor po doon, kung ano yung existing na nakasulat sa kanyang medical record. Halimbawa, ang nakalagay doon ay hypertension or iba pang sakit, yun na lang po ang magiging basis ng doktor. Kasi kung halimbawa hindi naman po talaga siya nag-CT scan, so wala pong basis ng iba pang sakit. So kung ano lang po yung existing, doon na lang po tayo magbabase. Lalo na kung may maipipresent, halimbawa akong reseta ng doktor galing sa ospital, instruction o reseta from a municipal doctor o kahit na sinong doktor na nagreseta, licensed doctor na nagreseta ng ganitong mga gamot na dapat mong inumin, ganito yung mga dapat na test na dapat mong gawin para maagapan yung health mo. Can this be used para makakuha ng financial assistance? Yes po. Supporting document din naman po siya. Ayun, okay. So, pero sa puntong yun, makukuha pa rin ba niya yung whole amount of 20,000 o depende na yun sa magiging evaluation ng doktor? Kasi kung halimbawang stroke po, kasi may mga evaluation po kasi si Doc na 20,000 po yung sa stroke. Kung wala po kasing result ng CT scan o MRI na walang nagpapatunay na na-stroke nga talaga, so kung ano lang po yung nandun sa pinresentang papel, doon na lang po magbabase si Doc. Okay. So, sa mga ganyan po, meron po ba kayong mga kasong nahahawakan ng ganyan? Without naming any specific names, specific situations, may mga kaso po kayo nahahawakan at natutugunan na ganyan sa OWA Region 4A? Yes po, meron naman po.
Kaya nga po, pag nag-apply sa amin, halimbawa, ang initial po talaga, balikan ulit natin yung proseso. Pag nag-apply po kasi ang worker, syempre sa amin po, katulad namin, hindi naman po kami medically inclined. So, ang ginagawa po namin, igagather lang po namin yung medical records, tas si Doc na po, ang diretso po yan kay Doc. Tas pag kay Doc na, si Doc po ang nagsasabi na, eto hingan mo to ng ganito, ng ganyan, para baka sakaling mapataas pa natin si evaluation. Otherwise, kung ito lang ang papel na isasubmit niya, let's say yung 20,000, magiging 10,000 lang. So, ganun po siya. Kaya po, minsan binabalikan namin si kliyente. Kaya po may iba kaming kliyente na somehow na pipending ang papel kasi nga nag-aantay kami ng additional supporting document para medyo mapataas din kahit papano yung kanilang assistance. So, yun. Kung sakaling, kung yung iba natin mga kababayan na nagtataka na bakit ang tagal lumabas nung medical assistance. Tapos, beforehand, hiningian sila ng, halimbawa, any proof, CT scan, MRI, o anuman, ultrasound, o anuman yan, to prove yung sakit nila na na-stroke sila para mabigyan sila ng mas mataas na halaga. Kung walang maibigay na ganon na mga proof, doon medyo nagtatagal dahil hinihintay ng OWA 4A yung mga medical proof or result laboratories na yun hindi para i-delay kundi para ma-evaluate at maitaas pa yung financial assistance na pwedeng maibigay. Yes po. Kasi yun na naman po palagi ang layunin. Gusto po kasi ni Doktora na as much as possible kung kaya natin i-maximize. Kasi kami po, kasi nakabase din po kasi siya, hindi din naman po kasi siya pwedeng mag-exceed or sabihin natin, kawawa naman to, itaas natin. Hindi din po kasi pwedeng ganon. Kasi nakabase din po siya sa record. Kaya nga po, minsan, kahit ma-delay ng konti ang papel, sasabihin po niya, hanapan natin to ng, baka naman meron pa tong proof na pwede natin idagdag dito. Baka sakaling ma-max out natin, ma-maximize natin yung kanyang pwedeng makuha. Pero kung pag sinabi naman po na wala, na hindi nila kaya i-provide si document, so as is na lang po tayo doon sa existing document presente. So, anong gagawin po nung isang, anong gagawin? Naghintay ako, nag-request ako ng medical assistance, pero wala akong naibigay na proof, medical proof o laboratory. Naghintay ako, matagal, siguro mga ilang buwan. Bakit nag-file ako, halimbawa, October, January na, wala pa rin ako narinig, wala pa rin ako natatanggap. Ngayon, marinig ko ito na kailangan pala talaga yon yung mga medical laboratories na yon para ma-evaluate ng gusto yung claim ko at mabigyan ako ng mas mataas. Pero wala talaga akong maibigay. Wala talaga akong perang pangbayad. What do I have to do? Do I have to come back to OWA 4A? Ano ba to? OWA Calamba o OWA Santa Cruz? Kailangan ko bang bumalik doon para sabihin I need assistance or referral ninyo sa isang sa DSWD o sa LGU para makakuha ako ng assistance sa kanila para makapagpa-MRI ako o para makapagpa-CT scan ako para magamit kong proof para mabigyan niyo ako ng at least the maximum allowable amount para sa aking medical assistance. Basta po magsabi lang po sa amin kasi pwede naman po namin kung referral lang din po yan, pwede po namin i-email. I-email na lang. Or pag ganyan, halimbawa, yung katulad po nung nabanggit nyo na halimbawa, may pending kami kasi hinahanapan namin siya ng papel ng MRI or CT scan. Once po sinabi naman niya na wala to, hindi namin kayang i-produce, proceed po kami dun sa process. And makakakuha na siya ng assistance noon. At kung gusto pa rin po niya dun sa mga referral na yun, kahit po pagkuha niya ng check, bit-bit po niya yung mga referral na yun. Or, kasi madali lang naman pong gawin yun eh. Kung ngayon po ay gusto na niya kunin si referral, i-email na po agad namin. Or pwede po namin yan, normally po, sinasabay namin siya sa pagkuha ng cheque. Kasi ang pagkuha po ng cheque ay dito pa rin, although we have satellite o field offices po, ang pagkuha pa rin po ng cheque ay dito sa region. Everyday po yun. However, meron po kasi kaming mga instances na bumababa po kami sa field. Pupunta ng Quezon, ng Rizal, Cavite, and para sa check releasing. Pero hindi kasi siya namin nagagawa regularly. But monthly naman po, nababa kami sa area para mag-release ng mga cheque. Kung hindi lang po nila kayang antayin yung pagbaba namin sa field para sa check releasing,
pwede po sila pumunta sa aming regional office na. Daily naman po kami bukas from 8 to 5 p.m. Okay. And for other, yung katulad po ng nabanggit nyo na kung kailangan ng referral, pwede naman po, meron po kaming 24/7. We have the FB page po, yung OWA 4A Calabarzon. Mag-follow lang po doon and mag-message po, PM po or DM po sa aming page. At meron po kaming 2 hotline number doon and yung Smart and Globe, 24/7 po. Pwede silang magtanong kung may mga clarifications. At para naman po, mas madali ang masagot, hindi na kailangang mamasahe pa pumunta sa field offices, especially kung medyo malayo din kahit sa field offices. At kung mas malayo sa regional offices, pwedeng tawag na lang po muna para kung pwede naman pong mga i-email na agad namin, nagagawa naman po yun. Alright. And once everything, halimbawa, naasikaso na lahat ng papeles at na-assess na ng doktor, ng ating doktor dyan at nabigay na yung sabihin na nating allowable financial assistance o financial or medical assistance, siguro ang susunod na tanong dyan, Miss Maricine, gaano kabilis ma-release yung cheque? Kung yung katulad po ng mga sa pending na, katulad po nun, halimbawa, inaantay lang namin yung go signal niya, sasabihin niya na wala na hindi talaga ako makakapag-produce. Yes. Oo. Pwede na po namin yun, within a week po, kaya na yun ma-process po. Basta ma-evaluate na ni doktora yung papel, basta po, kasama siya doon sa mga pending namin. Kasi ibig sabihin, dati na siyang pero yung usual po namin, let's say yung regular na proseso po namin, depende po kasi yun sa volume ng applicants. Pero katulad po nung sabi nyo na kung nasa pending na po namin yan, napoprocess naman po agad. Ayun, okay. Alam nyo, napakahalaga po ng mga impormasyon na ibahagi nyo sa amin ngayong araw na ito, Miss Maricine. Lalo-lalo na sa ating mga overseas Filipino workers na sumusubaybay sa atin abroad, maging dito sa mga OFWs natin. Ang daming programa ng OWA, of course ng OWA Region 4A, para sa ating mga OFWs, ranging from reintegration all the way to the social benefits, including itong mga medical assistance na ito. I don't think sapat itong isang episode ng Global na Tayo para ma-cover lahat yung mga services and programs na yan. And siguro in advance, I would be requesting for another bout of interview with OWA Region 4A sa mga susunod pong araw. Pero at this point in time, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo mahalagang impormasyon na ipinagkaloob niyo po sa ating programa ngayong araw na ito. Pero meron pa ho ba kayong mga mahalagang impormasyon o paunawa sa ating mga kababayan, particular dito sa ating pinag-uusapan for the benefit and welfare of our OFWs and their families, Miss Maricine? Okay po, katulad ng nabanggit ko po, for more clarifications and meron po tayong open naman po ang ating FB page at hotline numbers po. Feel free po to call anytime para po sa inyong mga katanungan, and do not hesitate po kasi basta naman po kaya namin tulungan ay tutulungan po yan. With that, Miss Maricine Peñero, maraming salamat po sa oras pinagkaloob niyo sa amin, and we do appreciate it very much. Ito pong public service na pinagkaloob niyo sa amin dito sa ating programa. Mabuhay po kayo at ang Overseas Workers Welfare Administration Region 4A. Maraming salamat din po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin at naipaliwanag po yung ilan po sa mga OWA programs and services. Thank you po. Ma'am Maricine, hindi ito ang first and last natin na Of course, sir. pakikipagtalakayan. Oo, marami pa po tayong i-discuss. Yes. Alam niyo, napakahalaga po dito. Maraming salamat po, Miss Maricine. Mabuhay po Thank kayo. you, sir. Si Anytime. Miss Maricine Peñero, ang Head ng Reintegration and Social Benefits ng Overseas Workers Welfare Administration Region 4A. At sa pamamagitan po niya, naway kahit paano na tugunan po namin yung ilan sa mga katanungan ng ating mga OFWs. Active man sila o non-active members ng OWA para po sa mga serbisyo ng OWA, ranging from reintegration all the way to the social benefits unit, and including do sa social benefits unit sa iyong mga financial at medical assistance. Pero tulad nga po na nabanggit ko, sa sobrang dami ng programa ng OWA,
para sa ating mga OFWs, lalo-lalo na particular dito sa OWA Region 4A. Hindi po ito sapat yung oras natin. So we will be scheduling another round of discussions with OWA Region 4A para na rin po sa kapakanan at benepisyo ng ating mga overseas Filipino workers, lalo na yung mga nandiyan dyan sa Region 4A. Again, sa ngalan po ng ating mga nakaagapay dito sa edisyong ito ng Global na Tayo, maraming salamat po. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. And God bless and ingat po tayong lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.